Isabel's point of view. Ngayon na natataranta na kami mga empleyado na nandito sa conference room. Kung yung mga kasama ko dito ay natataranta na, ay mas lalo na ako. I am the secretary of the CEO, which is Sir Rafael. May urgent meeting daw ang board, but Sir Rafael isn't here yet. Ngayon lang siya na-late sa isang buwan kong pagtatrabaho dito. At kung kailan pa siya na-late, ay saka naman may magaganap na urgent meeting. I kept on contacting him mula kanina pa, pero hindi niya iyon sinasagot. Kaya natataranta na ako. Miss Herrera, where's your boss? This meeting is urgent. But half of the hour had passed ay wala pa siya. Sabi ng isa sa mga board. Napatingin naman ako sa kanya. Kita ko na naiinis na ito. I'm sorry ma'am, I will check to contact Sir Rafael again. Habang nagsasalita ako ay biglang bumukas ang pinto ng conference room. Finally, he's here. I'm very sorry everyone for being late. May inasikaso lang ako. Wika ng binata. Pumunta na siya sa unahan kung nasaan ako. Before he can sit on the swivel chair, tumingin muna siya sa akin and he mouthed sorry. Tumango na lang ako. Okay, what's this urgent meeting is all about? He asked. Nagsalita naman ng isang member ng board. The meeting is about their other project na malapit ng simulan and may gusto pa daw sana makipag-negotiate. I just listened on what they are saying. Iniaabot ko lang kay Sir Rafael yung mga papeles na hawak ko at pinapabasa ko yon sa kanya. May pirmahan din siyang iba doon. 2 oras din ang tinagal ng meeting. The board decided na tanggihan muna ang mga gusto pang makipag-negotiate. Malapit na raw masimula ng project. Planado na ang lahat. So they take down the offer. Sa susunod na lang daw na project. After the meeting ay nauna nang pumunta sa office si Sir Rafael. Sakto namang lunch na, kaya nagpaalam na ako kay Sir Rafael na bababa lang sa cafeteria para mag-lunch. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Seryoso, Rafael? You'll take me with you? Tanong ko sa kanya. Sinabihan niya kasi ako na sumabay na ako sa kanya mag-lunch sa labas, kaya nagulat ako. Oo nga, let's go. Sabi niya pa. He didn't let me speak. Hinila na lang niya ako palabas ng office. We took the elevator pababa sa ground floor kung saan nakapark ang kotse niya. Sir Rafael, nakakahiya. Sekretary mo lang ako, tapos inaya mo pa akong mag-lunch dito sa restaurant. Sabi ko. Nakita ko kasi ang iba na lumilingon sa gawin namin. Ibang-iba kasi ang suot namin ni Sir Rafael eh. Ako ang suot ko lang ay white long-sleeve na blouse and may nakapatong na beige collar na coat at naka-pencil skirt pa. Samantalang siya, ang lakas ng dating. He's wearing a blue slacks and blue din ang coat niya. Pero yung nakailalim sa coat ay black. Don't mind them. May kasama ka kasing gwapo. Naiinggit sa'yo. He said. Napangiwi naman ako. Mahangin talaga to kung minsan. May lumapit na waiter sa amin kaya nag-order na kami. Libre niya raw dahil hinila niya ako para sumama sa kanya. Rafael and I talk about some random stuffs. While we're waiting for the foods, he said na may inasikaso lang daw siyang importante kanina kaya siya na-late. Hindi rin nagtagal ay dumating na yung mga pagkain kaya kumain na kami. We are peacefully eating nang biglang tumunog ang cellphone ko. I look at the caller and it was Mama. Tumingin muna ako kay Sir Rafael at sinabing sasagutin ko lang ang tawag. Tumango lang siya kaya sinagot ko na. Hello, Ma? Isabel, anak. Sorry, did I disturb you? Pambugad na tanong sa akin ni Mama. Napailing naman ako kahit hindi niya nakikita. No, Ma. Bakit po? The investigator called me earlier. Nandito lang daw malapit sa location natin ng kapatid mo. Masayang balita ni Mama. Really, Ma? I'm happy to know that. Sana makita na natin siya. I'm getting teary-eyed. Pero bago pa man ako tuluyang maiyak ay pinunas ko na ang luha ko. Napatingin naman sa akin si Rafael nang magpunas ako ng luha. Halatang nagtataka ito. I'm hoping to. O sige, ibababa ko na tong tawag. I just called to inform you. Sabi pa ni Mama. Nagpaalam na rin ako. Nang mawala na ang tawag ay napabuntong hininga na lang ako. May konti pa ring luha ang tumutulo sa mga mata ko. So Rafael gave me a tissue. Agad ko naman itong kinuha at nagpasalamat. What is it, Isabel? Why did you get teary-eyed? Rafael asked me. I smiled at him. My mom called me. She informed me about my brother. Sabi niya nalaman na doon ng private investigator na hinar niya na malapit lang dito sa location namin ng kapatid ko. I explained to him. I was smiling while I was saying that. Masaya ako dahil malaki na ang chance na makasama namin siya ulit. Bakit? Naglayas ba sa inyo? Rafael once again asked. Hindi, he got lost. Pagkasabi ko nun ay bigla na lang nawala ang ngiti ko.
Natigilan naman sa pagkain si Rafael at napangiti sa akin. Lost? What happened? He got lost 17 years ago. We were kids back then. I'm 8 years old and he's just 5 years old. Nawala siya nang maaksidente sila ni Papa, which caused my father to die and him to get lost. According to the residents of the place kung saan sila na-aksidente, may mag-asawa daw na lumapit sa kapatid ko. They said na dadalhin lang daw nila sa ospital yung kapatid ko, kaya pinabayaan na lang ng mga residenteng nandoon. Si Papa naman ay agad nang binawian ng buhay nun. Hindi pa man daw nadadala sa ospital. And then after that, nung may tumulong daw sa kapatid ko na dalhin siya sa ospital, ay wala na. Wala kaming alam kung saan dinalang ospital. Nireport yun dati ni Mama sa mga pulis. And we also hired a private investigator para maghanap sa kanya. And luckily, kaninang tumawag lang si Mama ay sinabing nandito lang daw sa malapit yung kapatid ko. Anytime may pwede ko siyang makita. But the problem is, I don't know what he looks like. Binata na yun. I know he's already 22 years old since I'm 25. Mukhang mahihirapan pa rin kaming mahanap siya kahit alam na naming nandito lang siya malapit sa amin. Mahabang pagkukwento ko kay Rafael. Wait, let me just ask you. Hindi kayo kasama ng mama mo nung nangyari ang aksidente? Umiling ako sa kanya. Si Papa at yung kapatid ko lang ang magkasama. My father is the one who's driving. Galing sila somewhere na hindi ko na maalala. Tapos kami ni Mama nasa bahay lang. Pagpapaliwanag ko sa kanya. We continued eating while talking. How are you sure na buhay pa ang kapatid mo? Di ba sabi mo wala na kayong nalaman na balita mula sa kanya noon? At yung sinabi mo kanina, paano nalaman na nandito lang siya? Feeling ko lang. Alam mo yun, bilang kapatid, nararamdaman ko talaga na buhay siya. And yung about kanina, ewan ko na lang. Hindi naman ako investigador. Simpleng saad ko sa kanya. Natapos na kaming kumain ng lunch at pabalik na kami sa company. Sabay kaming bumaba sa kotse niya at pumasok sa office. Kanina din sa baba nakasalubong namin si Miss Lani. She looked at me as if she's teasing me. Dahil nakita niya akong kasama kong lumabas si Rafael. She keeps on teasing me. Magmula noong naabutan niya kami ni Rafael sa office na nag-uusap. Masyado siyang ma-issue about sa amin. Normal day lang naman ang meron ngayon. Sa isang buwan na pagtatrabaho ko bilang sekretary ni Sir Rafael, ay hindi naman ako natatambakan ng mga gawain. Hindi naman kasi si Sir Rafael gaya ng ibang CEO na pinapagawa pa sa sekretary nila ang kailangan nilang gawin kahit kaya naman ng oras nila. According to him, hanggat kaya pa niya, kung may oras pa siya para gawin yon ay siya na ang gagawa. Ako naman ay iniintindi ko na lang ang schedule niya at nire-remind ko sa kanya yon. As days has passed, ay mas lalo ko siyang na-appreciate. One time, nakita ko siyang nakatayo lang sa may labas ng building sa baba. Tapos may nakita siyang pulubi. And then binigyan niya yon ng pagkain sa kapera. Rafael really has a good heart. Titig na titig ah. Baka matunaw na ako niyan. Biglang sabi ni Rafael. As usual, nandito lang kami sa office niya. Kaming dalawa lang. Wait, hindi. Nagulat ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Ano kasi? Sabi ko at huminto. He raised a brow at me. Ano, crush mo na ako? Magko-confess ka? Biro pa niya. Agad naman akong umiling. Hindi. Baka ikaw lang may crush sa akin eh. Biro ko pabalik sa kanya. Napalunok naman ang binata at umiwas ng tingin. Anyari sa kanya? I cleared my throat before I speak. Rafael? Tawag ko sa kanya. Lumingon naman siya sa akin. Pwede bang half day lang ako bukas? Tatapusin ko naman kaagad yung trabaho ko saka ayusin ko kaagad yung schedules mo. Sasamahan ko kasi si Mama sa hapon sa monthly check-up niya. I said at bahagya pang nahiya. Nakakahiya naman kasi. Kakaisang buwan ko pa lang sa trabaho, absent na kaagad ako. Sure, it's okay. Gusto mo wag ka na munang pumasok bukas para may kasama ang mama mo. Sabi niya pa. Umiling naman ako. No, hapon na ako hindi papasok. Sabi ko naman. Tumango na lang siya. Sinabi niya na bahala na lang daw ako, kaya nagpasalamat ako sa kanya. The next day ay maaga akong pumasok sa office. Maaga kong sinimulan yung mga kailangan kong gawin. Inuna ko muna syempre ang schedules ni Sir Rafael. May isang meeting lang siya pero umaga yun, kaya nandito pa ako. After lunch naman ako uuwi. Rafael, do you want coffee? Bababa ako sa cafeteria, baka may gusto ka. I asked him, pero umiling lang siya kaya lumabas na ako. I can say that Rafael and I are getting along well with each other. We are both comfortable kahit na kaming dalawa na lang nasa office na magkasama.
Kahit na sa pangalan na lang namin tinatawag ang isa't isa, ay hindi pa rin namin nakakalimutan na maging formal kapag nasa harap kami ng mga empleyado niya. Bumaba ako gamit ang elevator papunta sa cafeteria to buy snacks. After 30 minutes na kasi yung meeting, ay baka magtagal kami doon, kaya kakain muna ako para hindi ako magutom. Pagkabili ko ay agad na akong bumalik. Inalo ko pa si Rafael kung gusto niya nung kinakain ko, pero umiling lang ulit siya. Kaya sinabi kong sa mini office muna ako. May titignan lang. Lumipas na nga ang kalahating oras at papunta na kaming dalawa ni Rafael sa conference room. As his secretary, dala-dala ko yung mga papers na kailangan niya. And ako na din ang nauna sa kanya maglakad at pinagbuksan siya ng pinto ng conference room. The meeting lasted an hour. Sakto lang ang tinagal nun. Lunch na nang matapos yun, kaya inayos ko muna yung office bago ako umuwi. Sinamahan ko na magpa-check up si Mama dahil sinabi sa kanya ng doktor niya noon na mabuti ko magpapa-check up si Mama monthly para ma-monitor din siya. High blood na kasi si Mama. Mabuti na lang at walang masamang nangyayari sa kanya. Lalo na ngayong may work na ako dahil hindi ko na siya nababantayan kagaya ng dati. Sandali lang naman ang check-up kaya umuwi din agad kami. Hindi na kami pumunta sa kung saan-saan dahil bawal ngang mapagod si Mama. When we arrive at our house, I got the chance na makipagkwentuhan kay Mom. Ikinuwento ko sa kanya yung experience ko sa trabaho ko. At kasabay ko din na naikwento sa kanya si Rafael. Ikinuwento ko na napakabait niya at may mabuting puso. Natuwa si Mama dahil hindi raw ako nahihirapan sa trabaho ko. She said that she's happy for me. Napag-usapan din namin yung about sa kapatid ko. Yung sinabi niya sa akin na nandito lang malapit sa location namin. Mama and I both hope na makita na namin siya soon dahil sobrang miss na namin siya. The next day ay pumasok na ako sa trabaho. Kinamusta rin ako ni Rafael. He asked me if how was the check-up of my mom yesterday. Sinabi ko naman na okay lang, mabuti at wala namang problema. Tinanong ko rin siya kung kumusta siya kahapon. Sinabi niya na tahimik siya. Wala daw dumadaldal sa kanya kasi wala ako. Natawa na lang ako. Sa sobrang close kasi namin sa isa't isa, ay kung ano-ano na lang ang dinadaldal ko sa kanya. Kung ano-ano na lang din ang pinag-uusapan namin kada free time, kaya sanay na kami sa isa't isa. May sinabi siya sa akin noon na talaga namang natouch ako. Him being a CEO of a big company, and me being a secretary. Nakakatuwa lang yung ganun. Parehas lang pala ang turing namin sa isa't isa. We treat each other as friends. At hindi ko alam pero nakakaramdam ako ng kasiyahan sa isipin yun. Sir Rafael, you have a client who wants to meet you. I said while my eyes are still fixed on my paper I am reading. Nandito kami sa conference room, so dapat formal kami dahil nandito pa ang ibang empleyado. Ngayon ba? Anong oras? It's not here in Manila. It's somewhere Batangas. Sabi ko sa kanya. Kailan ba? He asked again. Tumingin ulit ako sa papel at tinignan kung kailan yung date na nandoon. Sa weekend pa naman pala. You have time to think kung kayo ang pupunta doon or sila na lang dito ang pupunta. Sabi ko. Tumangutango naman siya. It's Thursday afternoon today. You still have until tomorrow to think about it. Nauna bumalik si Sir Rafael sa office niya dahil inayos ko pa yung mga papers na naiwan niya dito sa conference room. Miss Herrera? Someone called me. Tumingin ako sa paligid. Tinignan ko kung sino ang tumawag sa akin. May isa lang na tao ang nakatingin sa akin, yung isang member ng board. Yes, ma'am? Lumapit siya sa akin at may binulong na kinagulat ko. Is there something going on between you and the CEO? She asked, referring to Sir Rafael. Agad naman akong umiling-iling. What made her think na may namamagitan sa amin ni Sir Rafael? Ni minsan ay hindi nga sumagi sa isip ko yung ganun eh. Nothing, ma'am. I'm just a secretary, that's all. I said. Bahagya tuloy akong nahiya. Okay, sabi mo eh. She said casually. Parang ang sayo niyo kasi kapag magkasama kayo eh. Dagdag niya pa. I smiled a little. Yun po ba? Mabait naman po kasi si Sir Rafael eh. Magaan siyang katrabaho. I explained to her. Tumangutango na lang siya. By the way, just continue your work. I like you for being a secretary and bilang katrabaho na din namin. Hindi ka katulad ng mga nagdaang secretary ng boss mo. Iba ka sa kanila. Maayos at organized kang tao. Keep it up. Sabi niya sa akin. Nahihiya naman akong nagpasalamat. I think it's my first time receiving a compliment from others here in the company. Mataas pa ang posisyon ng pumuri sa akin. She's a member of the board. Lumabas na siya ng conference room. After I finish what I'm doing, ay bumalik na rin ako sa office. Naabutan kong nakatingin lang sa labas si Rafael, nakatulala.
Hindi niya siguro naramdaman na pumasok na ako, kaya hindi siya lumingon. Nasa labas lang ang tingin niya. May problema ba? I suddenly asked. Bahagya pa siyang nagulat kaya lumingon siya sa akin. Wala, it's just a little headache. Hindi kasi ako nakatulog kagabi kaya siguro medyo masakit yung ulo ko. I got worried for him, kaya agad ko siyang tinanong kung uminom na ba siya ng gamot pero umiling lang siya. Wait, may mga gamot ba dito? I asked him, pero umiling lang ulit siya. Bumuntong hininga ako at tumayo. Pumasok ako sa mini office ko at kinuha ang bag ko. I'll check if may gamot pa ba akong dala para sa sakit ng ulo. And luckily, meron, kaya agad akong bumalik kay Sir Rafael. Eto, gamot, inumin mo yan. I said as I placed the medicine in front of him. Kinuha naman niya yun at nagpasalamat. Tindahan ka ba? Ang dami mong dalang gamot ah. Palagi lang talaga akong may dalang mga gamot in case of emergency. Lagi ko ring dala yung inhaler ko. I explained to him. Tumitig siya sa akin ng nakakunot ang noo. Inhaler? Do you have asthma? He asked. I slightly nodded my head and smiled a little. Yes, pero hindi naman ako parating inaatake. Kapag sobrang pagod lang. Pero palagi ko na ding dala-dala yan kahit nasan ako magpunta para sigurado. Sabi ko sa kanya. Sige, maiwan na muna kita. Ilang oras lang ay sinabi ni Rafael na maayos na daw ang pakiramdam niya. He said thanks to me raw. The next day, habang nag-uusap kami ni Rafael about sa meeting niya bukas dahil weekend na, biglang may kumatok sa pinto ng office, kaya pinagbuksan ko. An unfamiliar man came. Hi, good morning. Are you the secretary of Rafael? He asked me. He looks nice. Good morning, yes. I'm Miss Isabel Herrera. I'm his secretary. I answered him with a smile. Oh, is he there? He asked again. Tumango naman ako. Yeah, he's inside. May I know who you are? Ako naman ang nagtanong this time. Anthony Sanchez. I'm his friend. He said and smiled. Pagkasabi niya ng pangalan niya, ay nilahad niya sa harap ang kamay niya. Nakipag-shake hands siya, which I gladly accepted. Come in, sir, I said, at niluwagan ang pagkakabukas ng pinto para makapasok siya. I led him to Rafael's table. Sir, you have a visitor. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rafael sa kaibigan niya. And by the way, Isabel, meet my friend, Anthony. Okay na Rafael, he already introduced himself to me kanina, I said. Ganoon ba? Tumango naman ako. Nakita ko naman na nagpalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Rafael, itong kaibigan niya habang nakangiti. Andito pa ako oh. Pagbibiro pa niya, kaya napabaling sa kanya si Rafael. So, anong ang ginagawa mo rito? Bakit ikaw lang? Nasaan yung tatlo? Tanong niya sa kaibigan niya. Wala pa, pupuntahan ko palang mamaya. Dinaanan lang kita sandali eh. Let's drink tonight. Sabi ng kaibigan niya sa kanya. Nakita ko ang pagniwi ni Rafael. Wait, hindi ba siya umiinom? Bawal, may lakad pa kami bukas na Isabel. Binanggit ni Rafael ang pangalan ko na kinagulat ko. Anong lakad? Saan naman kami pupunta? Tila nalilito na tanong ko sa aking sarili. May solusan na bang magaganap? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.